Pag nasa base tayo, ngayon ang pinag-uusapan ang infrastructure project, community infrastructure, road project, electrification, and also the education and healthcare. So pag nasa state of war tayo, mahirap talaga at saka hindi pwede maulit ang nangyari during the martial law, especially in Sulu. Because pag nasa war tayo, lahat ng mga intelligent leaders of the war, walang iba ang pinag-usapan kundi peace talk, peace negotiation. Tapos ang mga bata, instead naglalaro doon sa playground, walang iba ang maisip kundi maghanap ng bomb shelter. So ayaw na natin mangyari ulit yun. So now, I will read the position of the Lopasog State Revolutionary Committee, if I may. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsamoro, Moro National Liberation Front, Lopasog State Revolutionary Committee. The declaration of the MNLF, Lopasog State Revolutionary Committee, for Bangsamoro unity towards the inclusion of the province of Sulu into the Bangsamoro Autonomous Region. As a gesture and symbol of oneness of nation, we, the members of the Moro National Liberation Front, MNLF, in Sulu, united in our unwavering pursuit of lasting peace, justice, and sustainable development for our people. Hereby issues this solemn declaration. We affirm our unshakable commitment to the return of the province of Sulu to the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, PRMM. This profound call is rooted in our deep conviction that the inclusion of Sulu in PAR is not merely an administrative but an indispensable implementation of the old signed peace agreements and the ultimate realization of our people's long-cherished aspiration for a better, more prosperous, and self-determined life. Non-inclusion of Sulu in PAR, a direct breach of peace agreements, the ongoing non-inclusion of Sulu in PAR constitute a grave and undeniable breach of the Southern Peace Agreement. We declare with utmost certainty that we cannot afford to let this deeply detrimental situation persist. The return of Sulu to PAR, the only pathway to lasting peace and genuine progress, we firmly believe and unequivocally declare that the immediate return of Sulu to PAR is not just desirable but absolutely essential to achieving lasting peace. Fostering genuine unity and unlocking unprecedented progress across our entire region by rejoining PAR, we can collectively 1. Guarantee that our inherent rights and vital interests are fully protected, vigorously promoted, and comprehensively addressed within the framework of self-governance. Number 2, enable us to more effectively address common security concerns such as terrorism and piracy. Through coordinated efforts, thereby fostering a safer, more secure, and stable environment for all our people to thrive. Moreover, the arbitrary and unjust apportionment of Sulu's electoral district to
other provinces is a flagrant violation of the fundamental principles of fairness, equity, and legitimate representation. This egregious move not only unjustly marginalizes the people of Sulu, but also fundamentally undermines the integrity and credibility of the electoral process within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. It is a clear and acceptable attempt to diminish the political voice and influence of the people of Sulu in the crucial affairs of the region, which we declared as both unacceptable and profoundly unjust. The Moro National Liberation Front views this ongoing exclusion and arbitrary restricting as a deliberate and deeply troubling part of a larger persistent pattern of historical injustices perpetuated against the Moro people. It serves as a stark and painful reminder of the systematic marginalization and pervasive exclusion that have historically fueled and sustained the Moro struggle for liberation and genuine self-determination. Furthermore, the arbitrary apportionment of its electoral district to other provinces must be immediately revoked to ensure that the people of Sulu are represented fairly, justly, and proportionately in the government of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Our unwavering commitment as members of the Moro National Liberation Front in Sulu, we solemnly commit to the following principles in pursuit of this vital objective. Peaceful means we will pursue our goal through strictly peaceful and legitimate means, encompassing constructive dialogue, principled negotiation, and effective advocacy, issuing any form of violence. Inclusive process, we commit an inclusive and participatory process, engaging openly and respectfully with all stakeholders, including vibrant civil society organizations, liberal traditional leaders, and all local government units, ensuring every voice is heard. Transparency and accountability. We will ensure absolute transparency in all our actions and decisions, and we hold ourselves fully accountable for the faithful fulfillment of our commitments to the people and the Bangsamoro cause. We declare our willingness to work tirelessly, diligently, and with unwavering resolve to make this profound vision a tangible reality, and we call upon all stakeholders to join us in this collective effort and wholeheartedly support our quest for a truly better future for the proud people of Sulu. Long live the people of Sulu, long live the Bangsamoro, long live the Moro National Liberation Front. Thank you. Maraming salamat po, Sir Muhammad Jan Usman, State Chairman from the MNLF. Clarify ko lang po kasi ang nabanggit ko kanina ay si Sir Michael Udin na hindi na raw po babasahin ang kanilang posisyon because it was already read by their chair, Muslimin Sema. Thank you po. Next, to speak is Morena Caron, Labor Employment Officer. Morena Caron, next speaker. My greetings and courtesy to all the members of the honorable members of the Parliament. I'm Morena Caron, one of those daughters of the Sahid Dato' Musa P. Caron, Commander Manny. My father died at the Sea of Sulu in 1983. He was one of those 15 commanders that died in the Sea of Sulu for this struggle of the Bangsamoro.
So, allow me to read our position, the Anak MNLF Maksud Statement and Declaration of Opposition on the Exclusion of Sulu from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We, the Anak MNLF Maksud, sons and daughters of the revolutionary struggle, express our opposition and profound disappointment over the exclusion of the province of Sulu from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. This decision is not just a political oversight, it is an affront to the blood, sweat, and tears of our forefathers and mother who fought relentlessly for the genuine autonomy. Sulu, with its people, fought for the foundation of the Bangsamoro autonomy. To exclude Sulu is to erase history. To exclude Sulu is to ignore sacrifices. To exclude Sulu is to divide the very unity that made the Bangsamoro possible. We call upon the national government, the Bangsamoro leadership, and all these stakeholders to reflect not just on the legality of this exclusion, but on the moral and historical weight of what it means to leave behind a people who stood at the front lines of our collective struggles. Let us reflect based on the 1976 peace agreement in Tripoli, Libya. Let us safeguard the gains of the peace agreement. Let us return to the original struggle, to the maksud of our objectives. Do not let the division trample on our unity. Do not reduce our identity to borders drawn by votes, shaped by confusion and manipulation. Our identity as Bangsamoro transcends political season. It is a legacy we inherited and must pass on whole. Let us be united and not weaken our stand in championing the rights of the Bangsamoro. Let not the blood of our martyrs be in vain. Let not the vision of the united Bangsamoro be broken. We urge all those in power, do not deny Sulu its rightful place in the region it helped build. We will remain steadfast. We will not be silenced. Sulu is Bangsamoro. Sulu must be in BARM. Issued this day, Anak MNLF Maksud, sons and daughters of the struggle, in honor of our father, in protection of our future and dignity of Bangsamoro. Assalamualaikum. Maraming salamat po, ma'am. Ang susunod na magsasalita ay si Sir Alonto Adam, the Chief of 4th Mobile Army, MNLF. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muna-muna siya na nagsalang ko ilangan na niya sa Judicial Tebra niya, adik ko. Malangan na mabiti mga ngalan niya, hindi nagkilala mo sila. Mapulo namin niya, so Chairman of Central Committee, si Brother Muslimin G. Sema, Sir. Napakubeni na niya sulod ko bon si Dato Kili Hantaw, sabi siya kanina MP. Kakakuha niya si Dato Randy Caron, sabi siya kanina MP. Nay talong ko ali ko watan ni kakabayanan niya MP bon. Napakubeni na niya sulod ko si matitikanan niya ang abogado si Attorney Nagib Sinaribo. Sulat ko niya ababay isabot siya kanina MP may utalong ko na ali ko at kasulat ko
Atty. Mastura. Sulod ko niya, mabulo siya sa MILF, si Brother Botsmala. Doon dalawang ko niya, andun din na ginagawa niya, sulod ko, naginasaki na noon ako sa Matano, sa Tabak, na kilala niya, sulod ko si Dr. Iway. Sukot man siya ang mga kamasaligan na mabulo ng umpungan. Naili ko siya kanina, sulod ko ito si Ustad Suwahid Tundog, Base Command 118. Mga sulog ko niya sa MLF, si Chairman Mango Lima, na Utara Cotabato State Revolutionary Committee 1. Sulog ko niya si Indayla, Chairman Bunchakanin State, and sukot ko na member ng Moro National Liberation Front. Sulog ko niya si Dato Teng Udin, member ng Central Committee, kasaligan ng Moro National Liberation Front. Ang tempan siya ay dako malabit tingalan na panganikusal kanu sa Ambon. Ipajampay kusal kanu so salam adalah kapapasihin. Mana so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ako dun sa dunganin sa nabasa niya dito niya, nabasa na Maguindanao, kagutan ng magkatuntaya sa mapya. Pero mo imambitiara ko siya sa niyaba kinatimuti mo, sabab sa issue niya sa niya ni Manana, makapantad sa Kanusulong Province. Siya sa kami sa Moro National Liberation Front na ipag-insist sa amin kung sa gobyerno no Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi mapitas sa probinsya na Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Daw sabab, niyanin sabab na sa probinsya na Sulu, na iniganatan sa kinapangadan sa kanukumpungan ng Moro National Liberation Front na isadan ni probinsya na Sulu ang nakakontribute sa kanukinanggalbag, sa kanupitalo, at kinaato, kinapaninindag sa atulan ng Islam na sudalpatan siya sa Southern Philippines. Susulo na namaslab na inakatabang ilan sa kanukahanda at panoon iukit akang baybayan sa kanudalpatan. Madakal po sa kanong mga sulod ang mga tausok. Inawapat, ngibuan sa kanila. Di mga lusod sa tiyan na natin. So, Moro National Liberation Front, MLF, na ipag-upayan sa kanukapamantagan ng gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Government. Hindi basta-basta mapitas sa probinsya na Sulu. Kaginagay ka mapitas na nung inamba na adnan to na niya kere ng mga sulat na sa Sulu Province na obvious kanu kapapantagan kasamanan tanong sa guna. Ay nanto na dahil na ito papagitong na dinapay tanong sila. Na dito man biyari tingog kibasa doon. Kagina among silan sa kanong kinandol masayang. Among silan sa kanong kinakahanda. Sa panon, ikasampay tanong sa kanong biyama ang kapapantagan sa guna niya at kagadam tanong. Upama kakapagitong mga membro ng Parliament, iyalat nila sa distrito Apilutiman siya sa Sulu. Aubel nila sa Timan. Akaata nila doon. Nanyagap ang aninong Moro National Liberation Front. Nandukon nun niya pakitungan muna. Imakampalingan sa Sulu Province
siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kang gumapya ay magiginawa ng mga lusod sa Lusatian sa probinsya na Sulu. Siya sa laki ang magiginawa na aming kapitasan na luoy probinsya na Sulu. Ulianan, o kinaamong ilan sa kanupit na luoy kinakapaninindag sa panungad tuwing kasampetan o sa sabunaban niya at kagadang tanong. Na masakit sa kita no, siya sa mainland na mas masakit sa kanila na mga lusod na Lusatian, lulo sa Highland Province, labi-labi dito sa Sulu Province. Kaginagabi ito na Amerika ayon ka ng mga lusod namin sa tiyan. Siya sa membro ng parliament, ipagkapagitong sa kirap, anyanin man na ayala din. So distrito, Sulu Province, sa Budban, ay doon siya agal pa sa tanong sa gunapan niya mga ingat tanong. Nagkapangaling ng Moro National Liberation Front, hindi tanong muna ang galbang ganito. Kagina upang kayanin ka rin ay magkamalingan. Iprobinsya na Sulu siya sa tanubag sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bar. Nando tanong kwa, ipito ni mamaya alis dito ay ingetan sa kanila. Niya ko niya pamitiyan sa kanunan tudiran pagkatlamal ipamikilan tanong sa kanong kapatsurutan sa tito-tito ang kalilintan. Masakit ang pamitiyanin niya. Kanina, niya ba'y tito at ganggulan lang sa kita na siya. Ipagkalang ko na dito nga MNLF po ipangani sa di mapitas i-probinsya na Sulu sa farm. Ano po kanong mga lusod na Lusatian? Siya sa kanupad ang mga sectors. Ipagkapaginatay sa mga balingan sa farm sa probinsya na Sulu. Kagina, niyanin ng kapag-ito na silang man niya mga lusod na Lusatian ang mga tauso na madakol sa kanong mga pagani nila. Inawapal. Nakabuhis sa kanong kinapalilindog sa kanong dalbatan. Labi-labi doon sa katulan ng Islam. Kagina kami ito na Pangulya ko sa ikano sa ambol, Amerikana na bigyan siya sa ikano, ayanin manana na nakasibay at mga masakit. Siya butaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, sir. Ang susunod po na magsasalita ay from MILF National Guard Base Commander, Sir George Tassi. Nandito po ba si Sir? Lumabas lang po. Okay. So, next is Political Officer from MNLF, Dato' Yasir Arafat Bansawan. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Galinyan ko ba niya pag-share sa kitanutanan na perspectives na community. Kung ano yung nakikita natin o kung ano yung napapag-usapan palagi sa community. Pag sinasabi or pinag-uusapan yung Sulu exclusions at yung redistricting of 7 parliamentary seats. Based din ito sa mga nakalap natin sa pag-attend natin ng different consultations ng mga civil society organizations. So, tingin namin hindi na nalalayo yung kagustuhan or yung mithiin ng Moro National Liberation Front sa kung ano yung mga mithiin din ng community natin maging sa Sulu provinces or sa island provinces at patungo dito sa mainland provinces.
pareho, no? Pareho yung kanilang hinanain. Nasabi lamang na ilan sa kanila ay wala nang magawa or wala nang opinion na inilalabas dahil sa kanilang affiliations. Kung saan sila nabilong, iba yung rinirepresenta ng kanilang organizations or ang kanilang grupo kung saan sila napapabilang. So kung titingnan natin deeply to the grassroots level, ito yung ating simpatya. Ngayon po, dahil po hindi rin tayo masyadong sanay na makipag-harapan lalo na sa ating mga butihing ginagalang na mga pinuno ng both MILF and MNLF. Nandyan po ang ating chairman ng Moro National Liberation Front, Sir Mosema, at yung chair ng both committees, nandito po. Pagsaludo po sa inyong kagitingan. Ngayon po, babasahin ko ang aming nakalap na impormasyon sa grassroots level. So ito po yun. Number 1, ang Sulu is the birthplace of Bangsamoro resistance. If BARM is the fulfillment of our struggle, how can it exclude the land where that struggle began? The historical and symbolic significance of Sulu cannot be erased. It is the heart of the Bangsamoro movement. Number 2, legal technicalities must yield to political justice. The spirit of autonomy demands flexibility, not rigid legalism that betrays the people. The Bangsamoro Organic Law, BOL, was designed to correct historical injustices, not create new ones. Political will should prevail over bureaucratic obstacle to ensure justice for Sulu. Number 3, Sulu exclusion weakens BARM's legitimacy. For reason, BARM claims to represent all Moro people, yet it is cutting off one of its most historic territories. If redistricting proceeds, the message is clear. Loyalty to the struggle means nothing, only technical compliances matters. This will deepen divisions, fuel resentment, and undermine the entire peace process. Number 4, the people of Sulu overwhelmingly support BARM. 109,404 Sulu voters, or equivalent to 40.8% of the population, voted yes. Their voices cannot be ignored. Despite a flawed plebiscite process, Sulu leaders and communities have repeatedly affirmed their desire to be part of BARM. Kanina narinig natin yung panig ng Sulu. At yun yung evidence po na totoo ito. Number 5, a call for corrective action, not surrender. Apology for the language. BARM must stand with Sulu politically, even if legal technicalities temporarily separate it. The government must recognize the will of the people and rectify these injustices. Number 6, the impact of redistricting on Sulu's 2025 BARM elections.
COMELEC may invalidate Sulu's candidate certificate of candidacies if their districts are dissolved. Candidates could be forced to refile under new rules or barred entirely due to residency changes, a direct suppressions of representations. Finally, this is our appeal. The Bangsamoro was born from revolutions, not legal technicalities. To erase Sulu is to betray every martyr who fought for our freedom. We do not beg scraps of representations. We demand what is rightfully ours. Sulu is Bangsamoro. Bar must fight for its return, not legitimize its exclusion. The MNLF will never accept the dismemberment of our homeland, as well as the community, same sentiment to the community. History will judge those who allow it. We stand with Sulu. Uphold the true spirit of the Bangsamoro struggle. Wabillahi taufiq wal hidayah wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, sir. Ang susunod na magsasalita sa ating mga resource persons ay ang 118 Base Commander of the MILF, Sheikh Abdul Wahid Tundok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benar-benar siana semua Base Command Syekh Wahid Tundok Central Mindanao Front, under Central Mindanao Front, Amisa mana menguras kami, menguras kenuah, leader, kami siasa biar untuk siasa Moro National Liberal Front. So kami sa MILF sa Maguindanao del Sur na yan namin pong kalinyan siya kano entire o mga magyahidin siya sa Bangsamoro na makayapat doon tanan. So unga no kinayugat o sa kita no maging ada Bangsamoro sa kano ulian buka adan tanong at tinmatano sa mapasang maliparas magagat mayaw siya kano kinaganat tano sa kanabitian ang wahuta sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-Arabi ay yatakhallafu ila akhir ayat. Yanin mana itu ayatan wa ta'ala dan tu masuk keadaan tanu amapasang asin magat sa kita no. Ada isa atau tiwa ta'ala anak enggan sa pasinsya sa dili magigiamo ngihada siya kanu tahu anak wajiban ya mo to na tabiya na sumanga tapamon akil baliga na do sumanga babay na ada ni kanen arol bung kanu pita o kagihada kanun tuba timpo na Marcelo mapasan kita no agkatamanan kikina kami to so kami siya kalinyamon katamanan na
Yangon us bang sawuro nakaukit kanu untuba anatamanan sa kanulian kinasampay tanu sa diaba ano matano na ugagaga na dibon makapitas ndaw imagadam usakita no siya tampo siya sabal na magadambon luangon o mga tagapada dayugat na sansaya siya sa kawadan na ingat sa Mindanao, sa Maguindanao, sa Tawi-Tawi, sa Hulo, sa Anao, kanto bomba mapia ama na nabitiano wa sa Quran wa atu haqqahu yawm hasadi. Amin ti ko wa ka makasabpatren mana so pangawir kamo maran so kapagagani nando itaman ti ko wa naugat mamikil ngebeg na mana so pagkumpay ti ko wa ya pito hasada na kapagagani na paamungan sa kakumpay kapagani kanu naugatan no intay o bangsa muro siya sa Mindanao kanu timpo no mga ugas tano mga mapuga tano madakil sa kanyan dan inasahir so ay minilip so ay mailip nanya pumun so mga tampol sa ugas tano so dato muslimin sima itu mampu siya sa emelip niya pamunso nagadzama alhamdulillah amun na sama tampol sa kangudan so mga MP tano so mga attorney tano na sa kami na pagsuko kami sa naipus din kami arol akapating baka kapumpunua na alhamdulillah apia kapag sa po sa kami na mapiyan ikinawa namin sumat ito di kami pamuwaga dari pun pagkati ginawa namin sa apiangin na dahil kami ang posisyon siya sa bago kagina kumpanaan niya pun ikinawa namin ka di bundan pagkakayanan na tao idining katawan Tinggu Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni ya mungge bekenatau Tinggu Rasul sallallahu alaihi wasallam na ndui katawani mungge beke sabab sa tika memang makakaga nge beke tiasa kubilu kakina timba kenang kuanai dan jika memang dan pembuka gisa dan do minto sama di kami pakaamong sa kano siya kano nasabot penggebek siya sa Europa Baga kagina untuk ba ya nami kahanda gabi ay pancasawan na ito na dunia akhirat alhamdulillah nasabot kano sugahanda kina gebek kano tiyo Rasulullah sallam dua timan manikahanda ikaisa na maganga makasuga yang nakasuga na ang una sa hida kung karatimpo kapumpunua ikadua na maganggubil nutano niya ba nasapat tano sa bayo na ang na masahida na niya pamunsiyan tanan alhamdulillah na niya mong badan inmuli apapatan o awata sa Quran wa amruhum sura bainahum consultation sa apiangin consultation ang makatingguma kanu sakita no abang samuro ananindag na say siya sa kawadan sa ingat sa Mindanao. Sukran suwano na peskuman ta maging syukur kanwagos kanu mga kasami mga mabuo nami siya sa bayo siya sa ratiman ang umpungan Moro Islamic Liberation Front Moro National Liberation Front. Sukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran po, Sheikh Tundok, 108 Base Commander of MILF.
Moving on, meron na lang po tayong 3 resource persons na hindi pa nakakapagsalita. Ang susunod po na magsasalita ay si Sir Awad Hamid, Central Committee of MNLF. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Chairman of the committee, Attorney Najib Sinarimbu, Chairman of the MNLF, Dr. Muslimin Shima, and members of the committee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi sana ako magsasalita kasi mayroon ng position papers din ang chairman natin at saka yung position paper ng taga-Sulu. Pero silapit ang pangalan ko ni provincial chairman si Jan Usman based from kasi magkaroon kami ng People's Consultative Assembly sa Sulu. After that chairman, nagkaroon ng pulong-pulong mga chairman. Nagtanong, marami silang itinatanong. So yun ang sabi ng provincial chairman natin, dapat may paliwanag din sa kanila ang hinangain daw nila sa Cavite na ito. Una-una, marami silang katanungan. Kung ang autonomous government or autonomous region kasali ang Sulu, sabi namin hindi na. Paano sabi na yung dating arm? Wala na yun. Oo, maski di sumama kami sa board, sa new autonomous government, hindi na ba kami kasali doon sa, wala na ba yung arm? Sabi namin wala na, nairis na yun. Sabi na, pero nasa peace agreement kasi yun eh. Yun ang tanong nila. Ano yun? Alin bang mabigat sa peace agreement? Nag-base ang arm doon, ang oras sa peace agreement, or yung panibagong batas na yun? Sabi namin, tanongin natin sila yung sa parliament kasi sila nakakaalam. So, sa totoo lang, with the explosions of Sulu, may konting problema tayong mapapangga. Bakit? Tulad ng sinabi ng chairman namin, kasi we belong to one as MNLF. Suluman, Maguindanao, Maranao, at saka indigenous people. With the explosion of Sulu, ang problema is babalik sa square one. Yun ang kasabihan ng iba. Pag nagbalik tayo sa square one, ang sabi niya, so ano pagagawin natin? Pag hindi tayo kasali. So alternative is back to square one, back to self-determination. Pag back to self-determination, back to independence. Pag mag-independent ka, hindi yung basta-basta. Kasi even in our struggle, long before, when we started the struggle for self-independence, nagtulong-tulungan tayo lahat. The Sulu people, the Maguindanao, the Iranon, the Lanao, hindi din natin nakamit yung self-independence. Bumagsak tayo sa autonomous government. So yun ang maging problema. Pero dapat natin malaman bakit na-exclude ang Sulu. Ano ba ang historical background? Bakit na-exclude siya ang Sulu? You remember, bago yung magtatak ng board, nagkaroon tayo ng referendum. Bago nag-referendum, nagkaroon ng convergence ang MNLF, ang both branch, MNLF at saka MNLF. Ang pinagkasunduan, mag-saturate ang campaign to the board. So kami sa MNLF, saturated the campaign in Sulu, municipality to municipality, and then ultimately for the provincial level.
kami doon. So, pagdating ng eleksyon, ano nangyari? Natalo kami. Nanalo yung no. Pero only little difference. Like 500 or something. Nanalo ang no. Natalo is kami. So, hindi yun nakapagtataka kasi alam namin kung bakit maraming sumali doon sa no. Kasi ang hawak sila ng mga traditional politicians. Kasi ang mga unang politicians, sila rin yung noon, yung panahon na yun, bago nagkaroon ng vote. Nakita nila kasi, during the time of autonomous region pa, wala rin nagawa ang autonomous region noon. Bakit? Dahil hindi nila alam, ang budget is only 4.7 billion. Ang budget namin, nakasali ako doon. I was the DTI secretary at that time. Kung alam ko ang budget, 4.7 billion lang in a year. In fairness to the email leadership ngayon, na-jack up nila into about 100 billion plus. So, malaki ang effect doon, malaki ang impact. So, yun ang basis ng pagkampin ng mga traditional politicians at that time. Wala din mangyayari sa atin. So, ngayon, nalaman nila na malaki pala ang impact o malaki ang governance ng farm. So, ito, in fact, nagkukuha na sila. Nagkaroon na ng coalition pa-participate sa election dahil sa maganda ang farm. So, again, gusto ko lang ipaabot sa inyo kung ano yung pinag-meeting-meetingan namin doon. Chairman Moss, after yung magkaroon tayo ng consultation doon, people's consultation sa Sulu, na kung anong gagawin. Kasi in fact, mayroon mga other group, eminent group, inviting us to join them as one eminent. So, katanong kami, ano ang purpose ng pagkaroon ng as one eminent sa Sulu raw? Sa Sulu. Pero more or less, alam na namin. Alam na namin kung anong gusto nila. For self-determination or back to square one. So mahirap yun. Hindi natin makuha. Kasi pag magkaroon ng problem ng Sulu, magkakaroon din tayo ng problem na dito. Bakit? Kasi we belong to one people. At saka ang layunin natin noon, Mr. Chairman, ang layunin natin noon is magkaroon ng one Bangsamoro people, hindi yung tribe. We can erase the tribe as one Bangsamoro people. In fact, magkakaroon tayo ng jokes o dapat magkakaroon ng intermarriages of Maguindanao, Tauso, Yakan, Maranao, at sa ano. Para maalis na yung pagka-tribalism natin. Yun ang isang maksud natin at that time. And we don't want to fail that maksud. Hopefully, dapat mag-isip-isipan natin kung paano makapasok ang Sulu bilang member ng Bangsamoro people. Bangsamoro sa farm natin. Kasi pag hindi, kawatak-watak tayo, maging problema rin natin. Kasi ang mangyayari, ang sakit sa kanila, sakit din sa atin bilang magkakapatid. So, tama yung si Chairman na it's either ang gagawin through referendum bago ang eleksyon. Kasi po 100% alam namin sasali na sila. In fact, accordingly, when I talked to one of the secretaries of District 1, bata ni Munir, Congressman Munir, sabi niya 100% yung District 2 o yung bata ni Congressman Munir, sabi ng boss ko, 100% sasali sa bar. Dito lang natin na sabi sa kabilang District 1, ginitato sigurado. Pero alam natin, sasali na sila. So, dapat pag-isip-isipan natin. Dalawa lang ang container diyan. Is either by the act by referendum or by the act of Congress, being representative of people also. Na pwede pag-usapan na sa Congress. Kasi hindi ang representative sa people.
Yun lang ang sa akin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, sir. Kanina nabanggit ko, tatlo na lang po yung magsasalita. Lalo lang isang nag-simplify na hahabol daw po siya na magsasalita. So, with that, meron pa po tayong tatlo. Paumanin po kung medyo nag-extend tayo sa oras. Alam mo, past 12 na po. Pero yun, tapusin na po natin itong tatlo. Next po ay si Sir Abdul Maula Nabil, Vice Mayor of Cagayan Municipality. Thank you, sir. Sunod po na magsasalita ay si
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali mula sa pagkano lang niya sa Richard Taylor niya bali na natin ang itiya sa pantag sa hulungan niya magkapita sa mabago niya na masih yang pinagkamakiyawan na kanutin ko pa ng kapagkakulikotan ng tubay ng katatalagatan. Kamanas ang masakit ka mga iyanan ng kapipitas sa pagkakatan dito. At nato na makataya sa kapitan data na makatatalaka kanutin ko ng kapapasa ng kapagkakulikotan kapanututan ng kawagitan na magkakapitas na diligan marami ng bityahan kamarami ng mga pasa uni ng mga bityatan na yung suwakyo na niyawang masarap na yung talay-talay. Shukran, sir. And now, last but not the least, sa listahan po natin ay si Sir Abdul Rauf Lima, State Chairman of MNLF. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagadayan ng sampun so sekarang mga leader, mga member parlimen, tagakanan si Dato' Randy, o Chairman Nomor National Revision Front, si Dato' Mosema. Yang kasi mapitiaran na pantag sa Solo. Solo ba niya bitiaran tanong na nakasagalta niya sa isa State Chairman Nomor National Revision Front sa Utara, siya sa Maguindanao del Norte, na dito ang narido yung ginawa namin. Ito sabab, sa suluban niya, na iganat noong 1976, na solo na sa Budol. Mo man sa final peace agreement ko 1996, final peace agreement, na solo tanong na. Iyan si matito na una solo na dabar. Ito sabab, suluban niya na dito na sakitan ka nung pinag-revolusyon tanong. Iganat sa kinapon nung pinamuno ka nung tipo ng revolusyon na huluban niya na dito na sakitan. Huluban niya na lamang sakitan aminay sa foreign, mag-isya ni leader at kagin, imailin at kag-MNLF na minukit tanong sa Sulu. Sulu na kapagaya ay kalimutan mo, kasi itanong ang mga bangsamoro. Niya tanong sa Luna Babar, na bitiran tanong at 347, 351, ang bill, ang parliament bill, na yaraki, na upasurot ko. Nabagutan ng bitiran, apas ang tanong na, imagaludang isulo, daw sa bak. Kasukaliran, akawatin na hingit ako sa kaliran. Kabasakit, pero pamusuman namin, sumuro na sa National Front na madaklit ang kapadano sa Sulu na di namin kaninyan magkaproblema ro na mararagin sa MNLF siya sa Mindan. Kasi kami ang mga MNLF, labi-labi dun. So, sa guna na niyata dun sa Bangsamoro na kailangan na ilay tanong, sugabong praise ang mga pagkakatanong. Kasuluban niya na iganas sa ganatan na kuyugan siya sa bang. Timpo na bang, nahulo din. Inya kan hindi naik timpo na ang. Hindi kinamuman na bang na pinita sa gobyerno ng Sulu. Yan din man na, yan siya kailay na so final peace agreement naman na sa teknikal, so final peace agreement. Di ba wagin isulu a founder of Bangsamoro, founder of revolution isulu. Di wagin amada isulu. Ya pagani
veterano mo na ipanon ikalulog asulo kanamay ito ang mas na problema ka oras ang pagka-problema isulo na epektado siya sa mainland na siya po tawan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, syukran sir. Doon po nagtatapos ang lahat ng resource persons sa kanilang sharing po ng kanilang posisyon with regard to the two proposed bills, the bill numbers 347 and 358.